Ito, meron yung vlogger na hindi niya pa pangalanan tapos lalagay niyo yung picture dyan. Ano ba naman yung ginagawa niyo? Alam mo ba't di niya pinangalanan? Kasi nga, you're not even worthy na pangalanan. Yung pangalan mo, wala na. Sunog na sa mga abogado, ika nga. Ba't di nyo kasi ako pangalanan tapos ilalagay niyo yung picture ko dyan? Minsan, binanatan niya na rin ako 2 beses pero pinabayaan ko lang dahil ako lang naman yon. Meron siya. In fairness, hindi kita binanatan. Kasi ang issue doon, yung sinabi mo na ang trabaho ng prosecutor sa paglabas ng probable cause o pag-determine ng probable cause semantics. Sabi mo, kapag magre-resolve naman sila, semantics lang yan sabi mo. Nag-disagree ako, sinabi ko probable cause. Kasi nga, syempre, lalabas na yung mga prosecutor ay kayang-kayang imanipula yung mga resolution kapag semantics lang. Kasi papalit-palitan lang nila yung mga words, di ba? Hindi nila titignan kung may probable cause o wala. Kaya, sinita ko yun. Hindi kaya binanatan, sinita ko yun. Ano kaya ibig sabihin niyang banatan? Tsuktsakin? Hindi, siguro yun ang description niya ng binanatan. Kasi sabi niya hindi daw niya binanatan si Atty. Villamor, pero sinita niya. Ano ibig sabihin mo ng binanatan? Tinira, ganon? Yung ba ibig mo sabihin? Wala ka na naman sa katinuan nito, ha? Atty. Libayan. Ay, hindi pala Atty. Vlogger Libayan. Yung sinabi mo, hindi naman ikaw yung binanatan ko. Pero syempre, kayo pala ganon, no? Si Physical EJ nga, inako na pedophile siya. Siya daw yung sinasabi kong pedophile. Hindi ko nga siya kilala nun. Let's go. Siyang isang vlog na dinidiscuss niya yung kasong na-file against Vice Ganda and Ayon Perez. I'm not necessarily in favor of that. I don't intend to discuss the merits of the case. But while... Okay. Very good. Yung kay Vice Ganda daw. Ang tagal nun, ha? Yun ang tinatawag na utak left the earth talaga. Bakit? Isipin nyo. Ayan, tinan nyo, ha? Talagang utak left the earth yun. Yung kay Vice Ganda daw. Yung pedophile. Hindi ko nga siya kilala nun. Ito. Yan ang utak. Let's go. Wala, sabi siyang niya. isang vlog na dinidiscuss niya yung kasong na-file against Vice Ganda and Ayon Perez. I'm not necessarily in favor of that. I don't intend to discuss the merits of the case. But while... Asa na yung utak ko? Asa na yung utak ko? Asa na? Andali, Okay. hinahanap ko. Very good. Yung kay Vice Ganda daw at saka Ayon Perez. discussing that issue, may akalain mo naman out of the blue in-insinuate niya na kung ano man yung kasong i-file kala Vice Ganda ay dapat i-file din daw laban sa atin. Yung kasong yon ay violation ng Article 201 of the Revised Penal Code. At yun ay ipinagbabawal ang pagpapalabas ng malalaswa sa mga programa. So Sino na naman yan? Kung Papa Patitos. Bagal ito magsalita. Grabe, buti Ito may kasi nakikinig nito. nakalagay. Kasi Ito. hindi siya parang itong sa amin lahat dito, we are just parang advocating somehow similar things. Pero hindi kami nag-uusap-usap tungkol sa ginagawa namin. Hindi katulad ng kabila na meeting sila ng meeting. Kami hindi. We are independent. Independent kami. Sinungaling na naman yan. Side lang namin kami, Alam niyo kung bakit sinungaling na naman yan? Na hindi sila nag-uusap-usap. Inuutusan mo nga yung subscriber mo. Tama, mali. Inuutusan mo nga sila eh. Inuutusan mo sila mag-subscribe. Inuutusan mo sila mag-unsubscribe. Inuutusan mo silang pumunta doon sa abogado na yon. Inuutusan mo silang pumunta sa isang vlogger na yon. Pero hindi kayo nag-uusap. Oo, maybe you're not talking privately. But during your live, kinakausap mo sila. Kaya wrong. Yung sasabing hindi kayo nag-uusap. Dahil kinakausap mo sila publicly, inuutusan mo pa nga eh. Come again? sabi ko, kasi nga, most of the time, nagkakatugma-tugma kami ng mga sinasabi. Yun lang. Alam mo ba't kayo nagkakatugma-tugma na sinasabi? Alam mo kung bakit?
Kasi minsan hindi mo alam yung sasabihin mo. Yung sinasabi ng mga audience mo, yun ang sinasabi mo. Inilalagay mo pa nga dyan eh. Tapos doon mo i-base yung argument mo. Kaya mali-mali ka. Pero hindi kami nag-rehearse, nag-dry run, nagsama-sama, nag-uusap-usap para hindi talaga. Isama mo na rin ng hindi rin kami nagre-research. Kaya ganito yung mga comment ko. Isama mo na rin yun. Ano ang gawin na content. Si Sean Wayne pa pala, si I am Sean Wayne. No? Dito sa sa amin, binabanggit naman namin lahat ng mga tao. Bakit sa inyo hindi nyo banggit-banggit yan? Baka lumipat sila pag na-realize nila, ganun ba? Hindi, nandidiri lang sa pangalan mo. Kahit ako diring-diri ako sa pangalan mo. Hindi, walang biro kaya minsan hindi kita binabanggit kasi nandidiri ako sa pangalan mo. Pero tinatag kita madalas. Pero yung banggitin, nakakadiri kasi. Isang malaking kahihiyan. Di ba dapat banggitin mo para makita nila kung sino yung vlogger na yan? Pero ewan ko, sige tuloy natin. Habang pa siya... Ayan, meron pa pala yung mga sausawan sa Discord. Ayan. Hindi kami nag-uusap-usap dyan na ikaw, ganito yung content mo, ikaw, ganito yung gawin mo. Hindi. Everyone is independent-minded. We work as a community. We just want a better online space. A better cyberspace. Yun lang yung aming hangarin. Better And space? we move forward. Kasama mo si professing self-proclaim hacker? Yun ang safe space mo? Dating scammer? Towards that goal, kanya-kanya na kami. Okay? Tuloy natin. Sa mga views ninyo, what I suggest is you follow my page. Sinout out niya pa yung sarili niya. Baka daw kasi mag-follow kayo sa akin. Tignan niyo yung Yun yung argument niya. Baka daw kasi mag-follow kayo sa akin kaya tapos sinout-out niya pa yung page niya. Hindi niya pinakinggan yung buo na sinabi niya, mag-follow kayo para makita ninyo yung ilalabas kong video. Suot ko dyan pareho rin ito. Ito sinusuot ko lagi na. Para hanggang masita nila. Tapos sabi nila, wala ka bang ibang t-shirt? Wala pasensya na. Alam mo, isa yan. Sige, I am a Filipino for good governance. Alam mo, eto ngayon ko lang sasabihin sa ito. Ako hanga ako kay Mayor Magalong. Kaya lang, eto pasensya ka na. Ilang beses ko to sinabi, hanga ako sa kanya. But it doesn't stop there. Everything na sinasabi niya is bullshit kung wala siyang ibipakitang ebidensya at hindi niya ilalantad kung sino yung sinasabi niyang yun. Pasensya na Mayor Magalong You are correct when you're saying na ganito-ganito. Pero, isa ka lang din isang parang vlogger na hindi mailabas yung pangalan nitong mga kongresista na ito. Pasensya ka na kasi kaming mga vlogger, nag-iingat kami sa libel. Okay, nag-iingat kami. Pero yung mga katulad mo na matapang, mayor, dapat ilabas mo talaga kung sino yung mga yun. Dati ka pang pulis o sundalo, hindi ko alam kung dati kang uniform personnel. So dapat ilabas mo yun. Kaya nga, ang problema dito, hindi ko sinasabing masama si Mayor Magalong, hindi. Bilib nga ako sa kanya. Hanga ako sa katapangan niya. Pero kung hanggang doon lang, sayang. Kaya nga ako nagtataka, dahil, hindi nagtataka, naiisip ko na itong taon to, yan, ay double standard. Pag si Tulfo nagsabing, o kaya si Robin Padilla nagsabing nanghusga doon sa Senate, lagi niya sinasabi, ilabas nyo ebidensya. Bakit? Nung nagsalita ba si Mayor Magalong, sinabi mo yan? Nailabas mo, Mayor Magalong, ang ebidensya. Nagpapakit ka lang dyan sa media. Sinabi mo yan? Hindi. Bakit? Takot ka sa asawa mo? Takot ka sa anak ni Magalong? Membro ka ba ng Takusa? Yung totoo. Ha? Siya ba nagsusulat at nag-type dyan sa tabi mo para sumunod ka? Gano'n ka ba ka-under? Ako nagtatanong lang Kasi may nagtatype dyan, di ba? Ano yun?
Yung mga sasabihin mo, kailangan yung sinabi lang nung anak ni Mayor Magalong? Under ka? Patunayan mo nga hindi ka under dun sa partner mo. Punahin mo nga si Mayor Magalong at sabihin mong ilabas din yung ebidensya. Asa na yung ebidensya na yun? Diba? Sa totoo nga, mas may ebidensya pa yung sinabi ni Marcoleta na meron na yung sugalan, tuloy-tuloy pa rin sa Baguio eh. May naglabas ng picture dyan. Diba? May mga nagsasabi dyan na mga taxi driver na tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi totoong nawala yan. Asan ang good governance doon? Oo, hindi po sila kasal. Alam ko po yun, hindi po sila kasal. Yun lang ang tinawag ko. Illegally wife. Ay, mali. Hindi, mali yung term. Kaya nga sana, ito lang sa akin, kung talagang totoo ka para ka sa bayan at katotohanan, libayan, punahin mo rin si Mayor Magalong na ilabas yung ebidensya. Until now, good governance, nakipagsama siya sa mga mayor. Ang tanong, asa na yung ebidensya na itong mga nag-antay ako eh. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Nag-aantay din po kami. Excited nga kami kay Magalong. Dako, buti may nagsalita. Pero nung hinihinga na siya ng ebidensya, asa na? Asa na yung ebidensya na yun? Bakit hindi mo pinupuna? Kasi nga target mo si Tulfo. Ang talagang target mo, simulat sa pool, si Tulfo. Alam mo, nakikita ako na picture. Sa totoo lang. Tinatarget nito si Tulfo. Maybe, because yung kanyang, hindi kasi natin pwedeng tawaging father-in-law eh. Kasi hindi naman sila kasal eh. Pero sabihin na natin parang ganun, di ba? Yung tatay ng iyong partner ngayon ay may plano in the future. Yan ba ang dahilan kung bakit mo tinatarget si Tulfo? Na dahil iniisip nyo na may plano rin si Tulfo tumakbo na presidente? So iniisip ninyo pwedeng maging third force. Kasi tinatawag na nga si Mayor Magalong na third force eh. So ikaw pala ang attack dog. Ganun po ba yon? Kayo po ba ang attack dog ni Magalong? Kaya patuloy mo sinisiraan ang mga Tulfo? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Kasi wala daw followers si Magalong sa social media kaya hindi niya binabanatan. Pwede, possible. Alam nyo, Mayor Magalong, ako talaga hanga ako sa inyo. Wala akong masabi. Hanga ako sa inyo. Wag lang ko kayo magdididikit dito, masisira ko kayo. Simula pa lang, sira na kayo pag nagdididikit kayo dito. Yung may pasuot-suot pa ay mga Pilipino for good governance. Ikaw magsasabi niyan? Good governance? Pambira. Sira na kagad. Hindi kasi ako sa nasasabi ko sa inyo, pag nalabahan yung damit ko, kung ano nasa ibabaw, yun yung kinukuha ko. So parehong-pareho. What a coincidence! It's me! What's a coincidence daw? Hindi mo alam yung picture na yan? Hindi mo sinadyang sinuot mo? Ay, coincidence! Ano? Ang coincidence, hindi mo talaga alam o maaring sabay. O, magla-live na ako, bigla ako nakita to. Hindi eh. Nakita mo na yan eh. Kaya ka nga nag-react eh, kasi nga nakita mo na eh. So alam mo yan ang suot mo. Paano naging coincidence yun? Ano ba namang klaseng bokabularyo meron nito? Informative topics pa pala. Okay? Baka daw mag-subscribe kayo sa amin daw, i-follow kami. Pero ano ang dapat nyong gawin? Po sa mga netizens natin, hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya at baka i-follow nyo pa at makinhabang pa siya sa mga views ninyo. Ayan, yun ang purpose niya. What I suggest is you follow my page at tingnan nyo po yung vlog na ilalabas na okay. Vlog! Also, vlogger na rin siya. Tignan nyo dito, ha? Yan, lalaitin na yung sa dami. Lalaitin niya na yung dami ng vlog niya. Pagmamalaki na naman yung dami ng vlog niya, tsaka dami niyang uto-uto.
Pag malaki mo na. Shout out ngayon no Monday. Ito yung sa kanya, 'di ba? Attorney Freddy Villamor, 1.92k subscribers. Kalaitin niya. Ayan na. Sige, lady mo. Tuesday. Lady mo na. In fairness. Nung shinout out niya yung sarili niya. Ngayon lang yun di ba? Nung shinout out niya yung sarili niya, nagkaroon siya ng 400 subscribers. Pero 26 million, no? Tapos ilan yun? Kanina pa yun? Kanina pang hapon? Dito sa atin, pag nag-shoutout tayo, isang oras, 2,000. Wow! Grabe, ang tindi nito sa yabang, ano? Ganun daw kadami. Pag sinout out. Kasi nga, ginagawa nyo talaga yan. Style ninyo, sinashoutout nyo yung mga gumagaya sa'yo, sumusunod sa'yo, tapos pinapa-follow ninyo. 'Di ba? Pero hindi mo nagawa dito yan. Pagpa-unsubscribe dito, nabawasan ako, hindi. Nadagdagan pa nga ako ng 1,000 eh. 'Di ba? Since nag-utos-utos ka naman din, isa-shoutout ko na rin. Shoutout po sa mga kababayan natin na nanonood dito, 2,900. Maaari po ba ninyong i-follow ho si Attorney Villamor? Baka naman po pwede ninyong i-follow si Attorney Villamor. Ito po ibibigay ko ho yung link. Ito. Baka pwede ngayon, sabay-sabay naman natin. Kasi inaapi ho siya eh. Inaapi ho siya ni Libayan na wala daw nagpa-follow. Ayan ayan, pakilang no. Pakilang naman kasi kawawa naman. Baka sabihin naman ni Attorney Libayan, siya lang ang pwede ho bang i-like nyo naman po? Mag-subscribe naman po tayo dito kay Attorney Freddy pala, hindi Ferdy. Freddy Villamor, ha? Paki-like naman po tayo. Sige na. At least dyan. Alam mo kung bakit hindi naman siya ganun kadami na subscriber? Kasi may kaso ho siya. Hindi ho, yung totoo. May kaso ho kasi siya. Ikaw, wala kang kaso. Mantakin mo sa isang araw, nakaka-4, 5 kang video na walang kwentang video. Yun ang totoo niyan eh. Sa isang araw 4 kung siguro si Attorney Freddy Villamor mag-live siya ng 4 sa isang araw, gawin niyang consistent yan ng years. Sigurado ako mas maraming makikinig niyan kaysa sa nakakairita mong boses eh. Diba? Sa totoo lang paki-like naman po si Attorney Villamor. Ayan para matuto kayo ng tama sa batas. Kasi kung makikinig kayo din ng tungkol sa batas, hindi si batas natin, sarili niya yung batas eh. Oo. Yung batas niya, batas lang niya yun eh. Sa kanila lang niya yun. Kaya nga yung article niya, binabasa niya sa sinulat niya. Batas talaga natin. Sa paki-follow naman po. Ayan sige na ho. Ayan Kasi nanlalait ho ayan sige na, follow nyo ho. Para naman ayan. Dumami na kagad from Okay, like po tayo kay Attorney Freddy Villamor, okay? Para may matutunan tayo. Pero sigurado ako hindi rin naman ganoon dadami yan kasi hindi naman tinitingnan ko yung kanyang video eh. Hindi ho siya hindi ho siya consistent. Alam nyo, napaka-importante niyan. Yung sa algorithm, naalala ko nung nag-Japan ako eh. Yung 1 linggo kong nawala sa pagla-live, talagang gumanon yung ko. Kasi algorithm mo, pag hindi ka consistent, pag nagbago yung dami ng video na nilalabas mo, talagang ibabagsak niya yung viewers mo. Ganon talaga yon. Hindi naman po si Attorney, hindi naman po siya laging, actually hindi nga siya nagla-live eh. Yung video niya madalas lang more
fun video lang, at saka yung sa wanted sa radyo lang. Yun lang ang lagi niyang kadalasan niyang video. Oh. Tsaka ito, wait lang ha. Ay, titingnan ko. Nako, hindi rin siya gumagamit na masyado ng mic. Attorney Villamor, napaka-importante po niyan ha. Ako, may payo lang ako. More than anything else, pagdating sa vlogging, 80% ang mic compare sa visual. Marami ho sa social media nakikinig lang. Hindi ho naman sila pinapanood dyan eh. Usually, cellphone lang gamit, so kahit maliliit lang yan, importante naririnig na malakas. So yan ang sikreto sa pagbablog. Yung proper miking. Meron nung murang nabibili na mic na paggagamit kayo, yung dalawahan na, mura ho yun. At saka maganda na ho, kasi may noise reduction. Kahit nga ako, pag nagbibideo ko sa show ng Mocha Girls, nadidinig pa rin eh. Kasi nga ho, dahil dun sa mic na yun. Ha? Kung gusto nyo ho, send ko sa inyo yung link. Murang-mura lang ho yan sa TikTok. Hindi ko ho link yun, hindi po ako affiliate doon. FB po active siya, nanonood ako sa live niya. Sa FB siya active. Sa YouTube siya hindi active. So out of context na naman tong vlogger na ito na si Libayan. Tuloy natin. Ba't hindi sila sumusunod sa'yo? 400 lang yung sumunod. Alam mo kung bakit ganito si Libayan? Ito walang biro ito Alam mo kung bakit? Masyado siyang concerned doon sa views. Hindi ko nga maintindihan eh. Yung lagi niyang tinitingnan subscribers, views. Halatang halata ko anong motibo niya. Diba? Halatang halata po kung anong motibo nito na pagdating sa pagbablog, yung viewers. Alam mo kasi laki na ng kita niyan. Sigurado ako. Kaya alam nyo, Attorney Villamor, hindi natin masisisi kung bakit hindi na kumukuha ng kaso yan si Attorney si Libayan. Una-una, sinong kliyente yung kukuha sa kanya? Pagkatapos ng debate? Sa tingin nyo may kukuha pa sa kanya? Hindi Kunwari, sasabihin nung kliyente, Attorney, ano ba mga case na hinawakan mo? Sabi naman ni Libayan, you watch my vlog. Andun yung mga ano ko. Tapos pag-research ng Libayan, lumabas ka agad Libayan and Fiscal EJ debate. Tapos nakita niya, tingnan ko nga kung paano magdebate ito. Kasi para makita natin kung paano to humarap sa husgado. Tapos nakita nila yung ano mo, yung debate mo. Hindi, sa mga nanonood, sa 2,877 nanonood, kayo kunwari nanood kayo ng debate at may kaso kayo, kukunin nyo ba si Libayan? Diba? Sigurado ako marami sa inyo sasabihin, hindi na, ayoko makulong. Ayan yung pinost ni Diego Latigo, yung Facebook ni Attorney Freddy. Ayan, si Attorney Villamor. Ayan, Ngayon, tinitingnan natin ngayon kasi kanina 2-3. Ngayon, yan. Konti na lang. Diba? Baka mamaya, during sa judge, come again, judge? Baka sabihin sa kanya nung, anong come again? Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Kaganon-ganon yan. Hindi, isipin mo, kahit na pro bono. Kunwari ako magkakaso, kukunin ko siyang pro bono. Hindi na! Kahit magbayad na lang ako ng milyon-milyon sa iba. Tapos sa kanya pro bono, hindi ko pa rin kukunin yan. Hindi ko kulong abutin ko dyan. Ito pa yung kanyang Sabi ni Rigol, 10k viewers niyan Tapos 400 lang. Diba baka naman meron pa mag-subscribe. Pagbigyan natin. Tulad naman ng sinabi ko mga kapatid natin, it's good that we have more lawyers in social media. Oo, kasi kayong mga ordinaryong Pilipino, mga mababang nilalang kayo. Kayo nga mga nanonood sa akin, nilalait ko na nga kayo, mababang nilalang kayo
Kami lang mga abogado ang pwedeng mag-vlog ng ganito. Para magkaroon ng palitan ng kuro-kuro. Bakit? Di pwede yung hindi abogado? Kahit nga high school, di ka mananalo dun. Sigurado ako dun. Ako, sigurado ako. Kahit high school, hindi ka mananalo sa debate. Come again? Wala namang problema dun. Diba, it's good. Pero yun lang, ang gusto kong ipunto dito, parang hindi yata nag-work yung shoutout mo sa sarili mo. Pero I'm sure nag-work yung pag-welcome mo sa sarili mo. Congratulations! Congratulations doon sa pag-welcome mo sa sarili mo kasi it worked. Pero yung pag-shoutout, mukhang it's a work in progress. Okay? Let's go. Ang tagal, grabe. Ibang klase talaga nakikita ko yung mukha ko dyan eh. Yung pangit, no? Sige, tuloy natin. Namin doon. Natatawa siya sa mukha niya eh. Nakita ko yung mukha ko dyan eh. Ba't ka natatawa? In full reaction of his vlog. Ano po? Para Full reaction. Hindi lang half. Full reaction ng vlog. I like that. Nagpapatawa siya nun. Tawa kayo. Huy! Hoy, tumawa kayo! Ba't di kayo tumatawa? Nagpapatawa siya. Dave, welcome to Banateros ha. Magpapatawa siya. Hindi nyo nakita yun? Full reaction ha. Hindi half. Tatawa kami. Full. Hindi half. Hindi 3/4. Hindi 1/4. Nakatatawa. Grabe to siya, Ton Libay. Nerdak na nerdak ang datingan. Very good. Let's go. proteksyonan ko ang programa. Yung po mga kasama namin dito, they work behind cameras all 24 hours a day. Ano? Yan. They work behind cameras daw 24 hours a day. Ito na naman yung palpak niya na interpretasyon sa 24 hours a day. Pakinggan nyo yung interpretasyon. Libayan 101 Dictionary. Pakinggan nyo ha. Parang 7-Eleven, no? Walang tulugan. Oh. Wag, attorney, magiging zombie sila niyan. Parang yung mga followers mo, zombie. Magiging zombie sila niyan. Patulugin nyo naman. Sabi sa batas natin. Yan na. Sabi sa batas natin, attorney. Batas na. Sarili niyang batas yan. At least inamin niya na. Sarili niyang batas. Kapag ang isang tao ay nagtatrabaho, dapat 8 oras lang sa isang araw. Oo, galing. Tapos, yung more than 8 hours, kailangan bayaran ng overtime pay. Oh, grabe. Tapos, galing. syempre, dapat magkaroon rin ng humane conditions of work. Uy, ang galing. Ngayon, kapag humane conditions of work, hindi mo pwedeng hindi patulugin Ay, ang yung galing. inyong mga trabahador. Isipin mo, nagtatrabaho sila ng 24 hours a day. Oh, grabe. Hindi sila nakakatulog ng mahimbing yan. Ay, hindi! Hindi talaga sila nakakatulog. Yung 7-Eleven, kaya naman open 24 hours a day yun. Kasi nga, iba-iba yung nagtatrabaho. Ayun, nagets din niya. Yung 7-Eleven daw, kaya 24 hours a day, kasi nga iba-iba empleyado. So ang interpretasyon ni Libayan dito kay Villamor, doon sa sinabi niya, kami 24 hours kami nagtatrabaho, ang akala niya, hindi nagpapalitan. Ay, hindi ho ba pwede magpalitan? Yung 7-Eleven, pwedeng magpalitan ng mga empleyado. Etong RTIA, yung kumpanya nila, bawal magpalitan? Ano to, tanga lang? Libayan, tatanga-tanga lang ba tayo? Ganyan, araw-arawin na lang natin tong katangahan? So ano sa tingin mo? Iisa lang ang empleyado ng RTIA? Tapos 24 oras sa kada... Paano hindi? Di patay na yon. Kasi as far as I know, wala namang empleyado wala namang taong kaya mabuhay ng walang tulugan. Unless si Dracula ka. Si Dracula ka natutulog pa eh. Di ba?
Hindi mo kasi inintindi yung sinabi. Pag sinabi niyang itong mga behind 24 nagtatrabaho kasi nga may salit-salitan yan. Ano to? At tatanga-tanga na lang araw-araw tayo? Attorney Libayan, pakisagot niya ako. Araw-arawin mo na ba yan? Kasi bibitaw na ako sa politika. Ikaw na lang didiscuss ko araw-araw. Kung araw-arawin mo yung katangahan mo. Pakisagot po ako, Attorney Libayan, ha? Pakisagot. Di ko lang sure, eh. Yung 7-Eleven ang open 24 hours a day. Hindi yung trabahador ang nagtatrabaho 24 hours a day. Okay. Bakit? Sinabi niya ba na iisang tao lang nagtatrabaho sa RTIA o dadalawang tao tas 24 oras yun? Asan ang prueba mo doon? Patunayan mo nga. Grabe. Asan ang common sense nitong tao na to? Utak left the earth na nga, tas pati ba naman common sense left the earth pa rin? Puro atay na lang talaga? Magkaiba yun. Yung bukas, yung 7-Eleven ng 24 hours. Kinokontra lang niya yung sarili niya, no? Pinaliwanag niya na magkaiba yun. Iba yung magkabukas sila ng 24 oras at sa mga empleyado niya, empleyado ng 7-Eleven. Yun din ang sinasabi nito, eh. Na yung RTIA, sa likod ng camera, maraming ginagawa, maraming trabaho, 24 oras na nagtatrabaho yung mga tao doon. Ibig sabihin, nagpapalit-palitan. Wala na talaga. Wala na talagang pag-asa itong maman to. Ganyan, alam mo, sa totoo lang, pagka kasi ikaw talaga ay mainit ang ulo at hindi ka makapag-let go sa kapagkatalo mo, talagang hindi ka na makakapag-isip ng tama. Wala talaga. At saka, yung nagtatrabaho ng tamang oras yung mga trabahador nila. Kasi tignan nyo yung sa inyo. They work behind cameras all 24 hours a day. I mean dito, they para maproteksyonan ko ang programa. Yung po mga kasama namin dito, they work behind cameras all 24 hours a day. Mga kasama namin dito, they work. Ibig sabihin, marami sila. They work 24 hours a day. So, ibig sabihin, palit-palitan sila dyan ng trabaho. Sino ba naman takang iti-take mo yun literally? Kasabi mo, wala, hindi sila natutulog kasi 24 oras silang gising. Sabi di ba University of Baguio to? Hindi, ako inaalam ko lang, ha. Meron na ba tayo ditong mga estudyanteng University of Baguio? Ganito pa magturo sa inyo? Ako nagtatanong lang ako, ha. Ayoko naman anong husga ng University of Baguio kasi may mga kilala ako dyan matatalino, eh. Ano nangyari dito? Minsan talaga may mga ganyan, eh. Yung salot. Pinanganak ng black sheep. Black sheep pala. Sheep. Ano po, maski madaling araw, weekends, nakakatanggap ako ng text. 24 hours a day daw. Dole, bisitahin nyo ito. Tapos, pustahan tayo. Bukas na bukas, babaguhin ito ang kwento. Sabi niya, nagbibiro lang ako, pinatulan ako ni Banat Bay. Nagbibiro lang ako. Hindi naman talaga totoo yung sinabi ko. Alam mo, ito lang masasabi ko sa'yo, ha, Libayan. Kung ano man yung tinitake mo, bawas-bawasan mo na. Kasi hindi ito maganda na dinudulot sa'yo kasi pambihirang buhay ito. Sino ba naman tangang naniniwala na mayroong isang taong 24 oras na hindi natutulog? At gano'n ang interpretasyon mo. What kind of... Isipin nyo, anong klaseng interpretasyon meron ka? Hindi, honestly, sinong tangang mag-iisip na yung sinabi ni Atty. Villamor na 24 oras siya nagtatrabaho, walang palitan yun. Ikaw lang nakaisip ng ganun, eh. Anong klaseng isip meron ka? Honestly, medyo out of this world. Diba? Out of this world yung ganyang klaseng pag-iisip. Bakit? Anong nangyari sa'yo nung bata ka? Nahulog ka ba sa hagdan? Tapos, alam mo yun, naulog yung utak mo, tapos nalaglag sa talampakan, tapos naapakan ng magulang mo. Ako yung nagtatanong lang, ha?
Ako, anong nangyari at bakit ganyan ka magsalita? Ako may suggestion ako sa'yo, ha? Bawas-bawasan mo ang gatas. Bakit kanyo? Kasi baka mamaya masama sa'yo ang gatas, di ba? Tapos umiinom ka ng gatas, nagtatay ka. Baka sumama utak mo dun. Di ba? Kasi parang atay na lang ang natira dyan. May atay pa kaya? Di ba? Ganyan kasi boss pag nag-survive sa rabies. Nag-survive ba siya sa rabies? Alam mo, ewan ko libayan na masyado na yung medyo sumagad ka na eh. Doon sa debate, we were all expecting it's going to be a debate of the century. Debate of stupidity pala, hindi pala debate of the century. Sabi ni Ann Harot, kawawa mga followers ito. Alam mo, sinabi mo. Alam mo, doon ako naaawa eh. Sa kanya, hindi ako naaawa. Alam mo kung bakit? Sanay na siya dyan eh, sa ganyang klaseng utak. Wala nang pinanganak yan, ganyan na utak niyan. Sanay na siya dyan. Mantakin mo, harukin. Kasi mga ganun-ganun siyang pakutot sa buhay niya. Ano kanerdakan yun, Brad? Hindi, di ba? Kanerdakan yan eh. O, tapos gayon. Kaya nga, eto, makinig kayo. Tingnan nyo kung anong klaseng na, sabi nga, birds of the same feather, they pack together. Totoo, birds of the same feather, di ba? Kaya nga kung anong itsura ng vlogger, ganun din yung mga followers niya. Tingnan mo yung mga sintu-sintu niyang followers. Yung mga vlogger na sintu-sinto, yung mga humahanga sa kanya. Tingnan niyo yung mga itsura. Tingnan niyo yung mga argumento nila. Sablay. Bakit? Sablay yung sinusundan nila eh. Tatapusin mo ba, boss, yung debate? Bukas na. Wag na araw-araw naman kayo naman. Patatagalin natin to eh. Hanggang next week, pag-uusapan ba natin tong debate na to? Hindi kasi malay mo, sa totoo lang, meron tayong makumbinsi sa mga followers niya na it's about time. Aminin nyo na sa sarili nyo na nagkamali kayo ng sinundan. Tapos, nasasaktan lang kayo sa akin kasi real talk tayo dito. Sabihin dito, hindi ako kasi dito makinig kayo. Kahit follower ko, kahit moderator, binuburaot ko pag buraot. Binabaro ko pag kamali. Hindi kasi ako yung tipo ng bobolahin ko kayo para dumami yung followers ko. That's not my personality. Okay? Ako pag may mali, real talk. Sarili ko nga, nire-real talk ko eh. Diba? Yung iba pa kayang followers, hindi kasi ako dito nambobola ng mga tao eh. Diba? Sa akin, diyan, sanay kayo sa bulahan. Sanay kayo sa palakpakan, himuran ng puwet eh. Hindi ko sa amin dito, pwede yung ganun, himuran ng puwet. Ayoko ng puwet. Pasensya na, hindi ako mahilig sa puwet. Hindi, alam mo kung saan ako mahilig? Mahilig ako sa utak ng manok. Yan ang totoo, puwet. Ayoko nung isol. Ayoko ng isol. Ang gusto ko talaga yung utak ng manok. Alam mo yung utak ng manok? Favorite ko yun. Kahit tanong nyo kay Mocha, yung utak ng manok. Favorite ko yung kinakain sa mga street food. Tapos, sarap na sarap ako sa utak. Kaya nga sa bulalo eh. Sabi na naman, banat ba? Bon mara yan. Hindi naman yung bulalo. Ay, hindi naman yung utak. Hay, nako. The next performance will start momentarily.